dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Sa araw ng Webes o sa araw ng Webes o sa Biyernes. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alisar B. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula po sa Pag-asa. Sa Hong Kong, sa Japan, tindi ng lamig, ha? So,
Delayed lang yung plan. Ay, kumusta na ho yung mga suki natin doon ho sa mga pabalik pala ng Pilipinas, ha? Kung magpapasulubong ho kayo ng tsokolate, wag na yung imported. Dami-dami hong lokal dito sa atin eh. Tangerine chocolate. Yan po yung produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil dito po ay tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy, 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:16 DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Cancor Ultra. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Umaga, Pilipinas! 5:20 ang oras sa buong kabuluan. Kinestyon ni Senator Loren Legarda ang paglipat ng 107.23 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungong National Treasury. Ayon sa Senadora, ang mga pondong ito ay inilaan para protektahan ang mga depositor tila tinuturing ordinaryong kita na lamang ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Legarda na ang nasabing transfer ay pinahintulutan sa ilalim ng isang special provision sa 2024 General Appropriations Act, pero ang probisyong ito ay diniklara na ng Korte Suprema bilang unconstitutional o labag sa saligang batas. Ang pondo ay kinuha mula sa Deposit Insurance Fund ng PDIC, mga reserbang nabuo mula sa premium ng mga bangko na may layuning tiyakin ang mga deposito at mga rumiresponde bilang o sakaling may mabankrupt na bangko at hindi para pondohan ang pangkalahatang gastusin ng gobyerno. Ang punto pa ni Senator Loren, ang mga pondo ng PDIC ay nariniriyan upang tiyakin ang mga deposito, protektahan ang mga ordinaryong Pilipino, hindi ito labis na pondo o surplus at hindi dapat ituring na pangkalahatang government spending. Bonsod nito, babala ng Senador, ang paglilipat ng reserba ng PDIC ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa sistema ng pananalapi. Partikular na maapektuhan nito ang small depositors, mga retirado, overseas Filipino worker at mga micro-entrepreneurs. Kinumpirma naman ng Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Charlito Mendoza, 25. Mula sa 30 opisyal nito ang iniimbestigahan na at tila'y formal ng kinasuhan kaugnay ng pag-abuso sa paggamit ng Letters of Authority. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbabala si Mendoza kakaharap sa Revenue Memorandum Order ng kasong administratibo. Meron pang kriminal ang sino man tauhan ng ahensya na lalabag sa mga bagong panuntunan. Giniti Mendoza, maliwanag na nakalagay po sa Revenue Memorandum Order na ang mga kawani ng BIR na hindi sumusunod sa mga panuntunan ay mananagot. Dapat lang. Kasabay nito, kinumpirma rin ng BIR ang muling pagbabalik ng kanilang audit activities kabilang ang pag-i-issue ng Letters of Authority at Mission Order na pansamantalang sinuspinde noong Nobyembre para sa isang malawakang pagsusuri. Kasi nga naman, nakatanggap po ng report si Commissioner Mendoza na 70% nung nakukolekta napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Ayon kay Mendoza, natuklasan ang kanilang pagsusuri na nagkaroon ng overlapping o patong-patong na audit sa loob ng isang taon na nagpahirap at inireklamo ng mga negosyante. Sus, may Ginoo. Ang tagal na nitong nirereklamo ng panahon ni Commissioner Lumagi. Kung hindi pa natsugi, hindi mapapansin. Bilang tugon, ipinag-utos ng Commissioner ang pagbuwag sa mga task force, isang LOA na lamang ipatutupad ng bawat taxpayer sa kada taxable year at tiniyak na magiging meaningful at engaging ang diskusyon sa pagitan ng taxpayer at ng auditor upang masigurong mapapakinggan ang panig ng mga negosyante. Harinawa. Ayan, ha? Kaya lang ko, may nagbalasahan ka nga. Ha? Nagsagawa ka nga ng reshuffle. Balita natin, marami naman doon sa mga na-retain ho ninyo, mga alagad din ni Pogi. Ha? Sabi nga nila, ganun pala. Pagkasabit ka sa anomalya, pwede ka pang ma-promote. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw din ng Bureau of Internal Revenue na may karapatan ang mga taxpayer na tumanggi sa mga request para sa tax audit kung ang mga ito ay labas sa saklaw na limitasyon ng opisyal dokumento gaya ng Letters of Authority at Mission Order. Paliwanag ni Commissioner Charlie Mendoza, alinsunod dito sa mga reformang nakapaloob sa Revenue Memorandum Order number 1-2026 na naglalayong protektahan ang due process at matiyak ang transparency sa bawat pagsusuri. Sinabi po ni Commissioner Mendoza na ang bagong hakbang ay naglalayong linisin ang sistema sa koleksyon ng buwis at iwasan ang pag-abuso. Ayun, ha? Nang sa gayon, mas malaki ang mapunta sa gobyerno. Ayan. Kasama daw dito yung Single Instance Audit Framework. Limitado na lamang sa isang LOA bawat taxpayer kada taon ang pagsusuri. Hindi kamukha nung mga nakarang panahon nitong administrasyon ng ni Commissioner Lumagi. Three times yata gumamit ng multi-year yung LOA.
Wala nang sabay-sabay na audit upang maging masimple at organisado ang pagsusumite ng dokumento. Alisin daw yung systems assisted selection o anti-suki system. Tatapusin na ang nakagawiang suki system o ang paulit-ulit na pagpili ng iisang taxpayer. Gagamit na ang BIR ng anonymized at system-generated na risk criteria. Parang rapol sa korte. Hindi malalaman ang pangalan ng taxpayer hanggat hindi tapos ang proseso ng assignment. At pagbuwag din nga sa mga task force, lahat ng audit-related task force ay binuwag na. Ang kanilang mga assessment function ay binalik na sa mga regular na opisina ng BIR kung saan mas malinaw ang accountability o pananagutan. Ayan, marami namang natuwa din sa ating mga nakakausap ng mga negosyante. Sabi nila, maganda itong reformang ito dahil hindi na sila babalik-balikan nung examiner. Ayun, Kaya lang, ang sabi nga nila, yung inireklamo namin, nilipat lang nilipat lang dyan sa kabila. Ay, sus may Ginoo. Sabi nga nung mga nung mga taga nasa loob, bakit ganun? Kung sino pa yung merong malalaking mansyon na, na-promote pa. Bakit gusto niyo rin magkamansyon? Pambira naman kayo. Huwag kayong ganyan. Reforma dapat. Magagalit sa inyo si Boy Mansion yun Boy Mansion, kumusta na daw kinukumusta ka ni Betsy ba? Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman sa 1,000 tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kakasuhan dahil sa manoy anomalya sa bentahan ng fire extinguisher sa buong bansa. Ito pa, ang wakas. Wala na, matapos na ito. Di ba? Hindi ka bibigyan ng occupancy permit kung hindi ka bumili sa kanilang fire extinguisher. Sinabi ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si John B. Cremulya, nasa 40 kasalukuyan at mga dating opisyal ang haharap sa kaso kaugnay ng bid rigging at nag-graft sa procurement ng fire extinguishers at mga fire truck. Simulan niya ang proseso ng pagsibak at pagpapalit sa mga pinuno ng Bureau of Fire Protection at may 3 siyang tinitingang posibleng ipalit na fire director. Kapalit ni Fire Chief Jesus Fernandez bilang susunod na hepe ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga, Pilipinas! Sinopla ni Senator Robin Padilla ang matalinong UP professor na si dating Department of Finance Undersecretary Cielo Magno. Kaugnay ito ng pahayag na hindi talaga maaaring pumirma si Padilla sa ilalabas na report ng Senate Blue Ribbon Committee dahil mga miyembro lamang ang pwedeng pumirma. Ito ay matapos sabihin ni Padilla na kung hindi pipirmahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang report ng komite, ay hindi rin siya lalagda hinggil sa flood control scandal. Ginit naman ni Magno, mga miyembro lang talaga ng komite ang pipirma sa nasabing report kaugnay ng manumalyang flood control project. Banat naman ni Binoy, 17 miyembro ng Blue Ribbon, 11 ang majority, 6 sa minority, 2 ang PDP, kabilang si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Kaya't obvious naman na dahil wala si de la Rosa, siya na ang miyembro ng PDP na ipapalit sa Blue Ribbon Committee. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan ng komprehensibong dialogo si Senator Bam Aquino hinggil sa panukalang trimester system ng Department of Education. Kasunod dito ng anunsyo na Education Secretary Sani Angara na itutulak ng kagawaran ang naturang proposal, naglalayong magkaroon ng mas mahaba at mas flexible na instructional period, mabawasan ang workload ng mga guro. Sinabi ni Senator Bam na siyang namumuno sa Senate Committee on Basic Education, dapat magkaroon muna ng malalimang konsultasyon bago ipatupad ang trimester system. Kaugnay nito, magsasagawaan niya ang komite ng mga pagdinig para mapag-aralang maigi ang nasabing panukala. Bagamat suportado niya ng senador ang mga reforma na makatutugon sa learning gap ng mga estudyante, makagagaan din sa buhay ng mga guro, mahalagang tiyakin naman na hindi ito basta-basta ipatutupad na hindi sumasailalim sa masusing pagre-review. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.